Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ay mayroon tayo ditong home service na washing machine. Ito ay twin tub. Ang problema nito mga kabutingting ay ayaw na gumana lahat. So medyo makipot itong aking pwesto dito kung nakikita nyo. So siguro ay ito ay aking ilalabas mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, nailabas ko na at pasensya na kung hindi ko ipinakita. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ang brand nga pala nito mga kabutingting ay kung nakikita nyo Panasonic. Ito ay 8.5 kilograms Aquamax Plus. So, ang reklamo sa akin ng may-ari nito, ayun nga, ay ayaw itong gumana lahat. Pero minsan ko na itong ginawa. Nagpalit ako ng spin timer. At dito naman sa dryer ay nagpalit din ako ng spin motor. At medyo may katagalan na rin mga kabutingting. So, ako ay kukuha na rin ng gamit. At kung nakikita nyo ay may nakahanda na rin ng yung may-ari ng extension. So yan, saksak lang natin para umabot dito dahil medyo kapos. So kukuha lang ako ng gamit mga kabutingting. So ito lang muna yung ating ilalabas. Itong tatlo, isang Phillips screw, isang side cutter at saka isang tester. So pwede naman natin itong itesting, pero hindi ko pa ito tinesting mga kabutingting. Yan, saksak natin yung power cord. Tapos ikutin lang natin yung wash timer. Kung naririnig nyo naman ay gumagana naman yung wash timer, pero hindi umiikot yung pulsator at wala akong naririnig na anumang ugong. So dito naman tayo sa spin dryer. Siguro itong spin dryer ay hindi ko na iikot kasi habang ito ay bago ko inilabas ito ay tinignan ko yung ito. Napakatigas ikutin yung kanyang basket o itong tab nya. Yan o, halos hindi maikot. Ayan o, uuga lang. So tayo ay dito sa likod gagawa or titingin, uuna tayo dito sa likod. Yan, hugutin lang natin itong saksakan. Tapos tatayo ko lang yung aking tripod. Yan, tapos tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. 4 na tornilyo ito, 2 sa baba, 2 sa taas. Yan, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung pwede mga kabutingting, baka pwedeng konting kahilingan lang. Sana po ay wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin, lalo na't ngayon ay meron akong problema tungkol sa lupa. So ito na mga kabutingting. Ayan, tingin ko ang bumigay yata itong motor sa dryer dahil basang basa. Ayan o. Pero ito mga kabutingting, may katagalan ko na itong ginawa. Itong sa dryer, nagpalit ako ng spin motor. Hindi ko alam kung ito ba ay na-vlog ko dahil may katagalan ko na itong ginawa. So yan, bali dito tayo sa wirings. Oh, sige sir, sige sir. Sandali lang mga kabutingting at may lalabas na sasakyan. At ito ay aking itatabi lang dahil lalabas yung may-ari. So yan, balik tayo ulit at nakalabas na yung sasakyan. At sabi nga pala sa akin ng may-ari nito mga kabutingting ay kahit wag na daw yung spin dryer gagamitin. So yung washing machine lang ang ipapagawa niya dahil kung nakita nyo kanina ay ewan ko lang kung nabidyohan ko rin, mayroon silang binili na bagong spin dryer na single tab. So dahil washing lang ipapagawa ng may-ari nito, so ito ay yan, try lang natin itong tingnan itong sa dryer kung okay pa ba ito.
Tingnan lang natin. Yan, ito yung linya sa dryer. Yan, ito. Handa lang ako dito ng tester. Yan. On lang natin ito at silik natin ito sa oil. Yan. Para matest natin kung ito ba ay may continuity pa. Itong sa linya ng dryer. Common ito dahil replacement na motor ay kulay asol. Yan, tingnan natin. Yan, kung nakikita nyo ay meron pa naman siyang reading dito sa kulay pula. At dito sa dilaw ay mayroon pa rin. Kung pwede ito ay okay pa ang motor nito. Pero ito ay ayaw na raw ng may-ari ipapagawa. Pero itong motor na ito ay okay pa. Kung sa baga tingin ko ay nag-stock up lang ito. Pero gaya nga ng sinabi ko, ang may-ari nito ay ayaw na raw. Pero try ko rin kausapin mamaya mga kabuting-ting. So putulin lang natin itong linya sa sa papuntang washing machine dahil wala akong naugong nito. Bigas. Hindi kayang pagsabayin yung tatlo na balatan. So iisa-isahin lang natin. Yan. Common ito dahil ito ay Panasonic, ay kulay dilaw. So pulupot lang natin itong dilaw dito sa isang test probe. Tapos tester natin. Yan, mayroon naman tayong nare-reading na 30.6 or 5 ohms. Dito ay ganon din. So ibig sabihin, dahil okay ang motor nito pero walang ugong, check natin itong kanyang cord. Baka ito ay may problema, pero tingin ko naman ay napakaganda pa ng cord. Sa bagay, baka pwedeng nagkamali ako, baka kahit okay pa ang kanyang cord ay pwede na ring sira yan. So tester lang natin. Lipat natin dito sa kabila. Ay, kagwang. Bakit yung na-reading, tinester ko yung linya ng capacitor. Itong sa dryer naman mga kabuting-ting ay pwedeng mapagana yan. Yun nga lang, may bibilhin dyan na belo dahil tingin ko ay tagas yung belo nyan. Pagpuputol-putulin muna natin itong cross and wire connector. Tapos hanapin ko lang dito yung linya ng power cord. Yan, ito yung kulay puti at saka kulay itim. So siksik lang muna natin dito kung alin ba dito, kung okay ba yung kanyang power cord. Ayan, meron. Kung nakikita nyo ay meron tayong nare-reading kasi may nag-buzzer. Tapos lipat naman natin ito dito sa kabila. Ayun, mayroon din. So ibig sabihin yung kanyang power cord ay okay. So ngayon dito naman tayo sa linya ng wash timer. Pero kung naririnig nyo ay gumagana naman siya. Ayan, ayan. Pero kahit gumagana yan, posible rin na yan ay sira na kahit ayan ay gumagana. So yan, tester lang natin itong linya sa yan, papuntang wash timer. Tanggalin muna natin yung close in wire connector or kahit putulin na lang natin diretso. Tapos wag nating isagad para ayan ay wag tayong malilito. Pero ako naman ay kahit isasagad ko yan ay hindi naman ako nalilito. Yan, ito ay balatan lang natin. So itong linya na ito, yan dito ay papunta itong taas. So ibig sabihin ito ay linya ng papuntang wash timer. So yan ay ating iti-tester at okay, tutumba pa. So ito ay ating iti-tester at kung napapansin nyo rito ay parehas. May parehas dito na kulay gray. So ito ay pagsasama lang natin. Yan. Yung isa kasi nito ay papuntang linya sa wash timer. Yung isa naman nito ay papuntang spin timer. Kaya ipagsasama natin para isahan na lang. Tapos pulupot natin itong itong dalawang kulay gray sa isang test probe. Ayusin ko lang yung aking tripod para kita rin yung tester.
So ngayon ay pwede na natin itong i-tester. Yan, tignan natin. Pagsamahin natin. Yan, meron naman. Kung nakikita nyo ay meron naman tayong nire-reading or nagbabasher. Lipat natin dito. Yan, mayroon. Antayin lang natin na ayan ay tumigil. Yun, tumigil. Tapos lipat natin dito sa kabila. Mayroon din. Pero wala tayong walang ugong. So ito ay ating iwa-wirings lang ulit. Wala kasi akong narinig na ugong. Yan, balik lang natin ito sa pag-wirings. Pero yung dryer hindi ko na isasama yan. Dahil kakausapin ko pa yung may-ari kung ayan ba ay baka magbago yung isip niya na ipapagawa pa. Tanggalin ko lang dito yung close in wire connector. Ang hirap tanggalin yun, tanggal din. Ayan. Ayan, itong isang dilaw ay lagay lang natin dito sa isang linya sa power cord. Tapos balatan din natin ito. Or tanggalin pala natin yung close in wire connector. Yan. Tapos itong kulay gray na dalawa ay ilalagay natin dito sa isa pang linya sa power cord. At lalagyan natin ito ng close in wire connector para baka mamaya sumabog. Para tayo ay hindi makadisgrasya. Yan, bali pagsama lang natin tong parehas na kulay asol. Putulin muna natin ito. Mamaya ko natanggalin yung close in wire connector para mabilis. Pero bakit kaya walang ugong? Yun ang tanong. Okay naman yung gas timer, okay ang motor, pero walang ugong. Yan, tapos tatlong pula. Okay, tatlong pula. Yan. Tapos ka napansin nyo, may isang pula dito pero hindi yan. Dahil ayan ay papuntang spin motor. So yan. Bago natin isaksak, tester lang natin ulit. At ikutin ko lang yung wash timer dito sa taas dahil parang tapos na. Ayan, naikot na kung naririnig nyo. Pakita ko na lang. Ayan So, saka natin ito iti-tester. Dahil wala naman kasi ako narinig kanina na umuugong. Medyo pahirapan pa yata ako nito. Yan, mayroon naman akong na-reading kung nakikita nyo. Okay yung tester. So, try natin itong ikutin. Ikutin. Saksak yung power cord. Gulumuting Yan, saksak natin yung power cord at malalaman natin kung uugong ba. Dahil pag kanina ay wala akong narinig. Ayan kahit ugong ay wala. Yatang papahirapan pa ako nito Walang ugong. So check ko lang dito itong linya. So saksak ko lang tong aking hinang. Hindi ko yan gagamitin sa pag-test ng kuryente, baka sumabog. Dahil iniingatan ko yan dahil ayan ay bigay lang. So yatang hindi umiinit Ang tanong kung naisaksak na ba sa may Ma'am, nakasaksak na po ba itong ma'am, extension? Yan, nakasaksak naman na daw yung extension mga kabutingting. Pero bakit wala? Pati hinang ko ay hindi umiinit. Ayan. Lagay ko dito. Pwede pa ba ito mahila, ma'am? Ayan. Okay na, ma'am. Yan. Nilagay ko itong aking soldering iron dito sa kanilang at hindi pa rin umiinit yung aking hinang. So ibig sabihin baka may problema itong kanilang extension. Siguraduhin lang natin. Nasaksak na po, ma'am? Para yatang walang kuryente na dumadaloy, ma'am. Yan, try natin daw ulit. Sabi ni ma'am, tatry daw natin ulit.
Ayun, mayroon na nga mga kabutingting. So dahil mayroon na, so dito ko sa kanilang extension kakabit itong power cord ng washing machine. Ayun, kung naririnig nyo ay may ugong na at hirap siyang umikot. Ayun, oh. So tanggalin ko lang dito yung power cord at titignan natin ito kung ito ba ay wala naman akong nakitang okay naman yung kanyang motor at walang alog. So check ko lang itong capacitor niya. Tapos silik natin ito sa tama yan, para maka-tester tayo ng linya sa capacitor. Yan, ito yun. So ito yung capacitor, ito ay original pa. Yan, tingnan lang natin kung ilang microfarad pa ito at umuugong lang at hirap umikot. Ito ay 9.5. Ibig sabihin good pa itong kanyang capacitor dahil mayroon pa tayong nare-reading na 9.52 microfarad. So ibig sabihin good yung capacitor, good sabihin may problema yung motor. Pinaka problema nito ay pwedeng bushing. So dahil bushing ang problema nito, ito ay babaklasin natin mga kabutingting. So para mabaklas natin yan, ayan ay kailangan nating tanggalin yung mga tornilyo paikot nitong dito lang yan paikot, at siguro yung pagtanggal ng tornilyo ay hindi ko na ipapakita. So ayan mga kabutingting, bali natanggal ko na yung tornilyo nyan paikot. So tapos gaganituhin mo na yan pag natanggal ang tornilyo. At sandali lang mga kabutingting dahil may tumawag at baka ito ay customer. Yan, post ko lang muna ito mga kabutingting. So ayan, continue tayo dito sa ating ginagawa. Yung tumawag sa akin mga kabutingting ay isang customer din, magpa home service ng electric fan doon sa Pailnar sa tapat ng Pure Gold. So ayun ay pupuntahan din natin pagkatapos nitong aking gagawin dito. Ayun ay nung nakatawag sa akin nung nakaraang linggo pa, at ako kasi ay nandoon sa machine, kaya ngayon ko lang napuntahan. Yan, mukhang tingnan natin, parang hindi ko masabi kung may alog dahil maluwag din yung kanyang tornilyo dito. So para sure ball, yan, tatanggalin muna natin itong tatlong tornilyo na ito. Yan. So yan ay hindi ko na ipapakita yung pagtanggal dyan ng tornilyo, yung tatlo, dahil yan naman ay napakadali lang tanggalin. Yung mga importante lang mga kabutingting ipapakita ko. So ayan mga kabutingting, bali nakalas ko na yung motor. Ayan, kung nakikita nyo, so ito na yung pinakamotor nya. So ngayon ay aalugin lang natin ito. Wala naman akong naaalog nito mga kabutingting, pero kahit wala akong naaalog niyan ay wag tayong pakasisigurado na kahit walang alog yan, dahil kung yung bushing na nandito sa pinakailalim ang problema niyan dito ay hindi talaga alog yan. So ito ay kailangan nating baklasin. At kung narinig nyo ay may sounds mga kabutingting, anak ng tipaklong talaga. Yan, gamit lang tayo dito ng T na 8mm. Yan, tapos luluwagan lang natin yung tornilyo para mabaklas natin itong pulya. Yan, tapos gagamit naman tayo itong DIY na binigay sa akin ng aking subscriber, para ayan ay matanggal natin yung kanyang ito pala ay naka bolt and nut. Ayan, kung nakikita nyo, sorry, hindi na pala kailangan itong DIY na dahil naka bolt and nut pala ito. So yan, balik kukuha muna ako dito ng karton. Pasensya na, medyo maingay dahil mayroong nagpapasounds, kaya lalakasan ko na lang yung aking boses para hindi ako makapiright or ma-CPR. Yan, tanggalin lang natin tong 4 na tornilyo at gagamit lang tayo dyan ng 10mm. At yan, bali yung pagtanggal nitong 4 na tornilyo or yung sa tatlo pa ay hindi ko na ipapakita. Basta gumamit ka lang dyan ng 10mm na kahit anong 10mm. Itong ginagamit ko ay T ito.
So yan, bali natanggal ko na yung kanyang bolt and nut mga kabutingting. So sunod lang natin gagawin ay gamit lang tayo ng flat screw. Tapos susungkitin lang natin dito. At pag nagsungkit kayo ay siguraduhin nyo lang na hindi matatamaan yung kanyang winding. So pinaka problema nga nito mga kabutingting ay bushing. Dahil yung kung babasihan ko yung kanyang shafting dito, yan medyo may groove ng bahagya. So tignan natin itong bushing. So yan, kung nakikita nyo, ayan o, daming ano to, gas-gas. Yan, kung nakikita nyo, ito ay hindi ko pa ito nagawa or nagpalit ng bushing nito mga kabutingting, ngayon pa lang. So yan, bali gagamit tayo ng flat screw at susungkitin natin itong apat na nakaklip. Yan, yan, bali gamit tayo ng flat screw. Tapos gaganituhin lang natin yan kung sa baga iangat natin. Ito ay dahan-dahanin mo rin ito na pag-angat dahil ito ay napuputol din. So yung tamang angat lang mga kabutingting para mapalitan ng bushing. Buti tumigil yung sounds. Dahil lang hirap pa naman pag nag voice over. Hindi ako magaling mag voice over. Ayan. Ayan. Tapos tanggalin natin. So ito yung pinaka problema niya. Yan o. Kung lilinisan natin ito, marami itong gas-gas. Pero kung nakikita nyo yung makintab na yan, yan o, kahit pag-ikutin natin ay napaka, yan yung kumintab, ayan yung mga gas-gas, mga kabutingting. So mayroon tayong kukunin dito. Ayan. Ito yung kukunin natin. Yan, ito. Ito ay importante ito. So ito ay sira. Yan, tapos kukuha lang ako ng bushing. Ang tanong kung may bushing pa ba kaya ako. Yan, bali maghanap lang muna ako ng bushing mga kabutingting. So yan, bali update ko lang kayo dito mga kabutingting. Yan ay wala akong mahanap dito na bushing para sa pang replacement dito. So yan, bali ako ay bibili muna ng bushing mga kabutingting para mapalitan natin ito. Dahil naubusan ako ng bushing. So yan, bali post ko lang muna ito at bibili muna bushing. So ayan mga kabutingting, habang bumili yung may-ari ng pyesa, dahil sila ang pinabili ko dahil mayroon naman silang sasakyan, at may kwento rin sa akin yung may-ari. Ito ay may problema din yung kanilang yung kanilang washtub, dahil kahit hindi pa daw i-drain ay lumalabas daw yung tubig. So ito ay ating tatanggalin yung apat na tornilyo. Yan, bali gagamit tayo dyan ng Phillips screw. At andito na yung may-ari mga kabutingting, kaso walang nabili. So mayroon naman akong bushing dyan, pero pang old model na bushing, pero parehas ang butas. Mamaya makikita nyo kung bakit nasabi kong old model. So dito muna tayo sa kanilang problema dito sa drain, dahil lumalabas din daw yung tubig. Ayan. Tapos ganituhin lang natin yan. Kung nakikita nyo mga kabutingting, ayan o, napakaraming himulmol. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila nakakapundo ng tubig. At isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nasisira itong dryer. Yan. Kasi nga pagka dahil hindi sila makapundo ng tubig, itong hose na ito ay itinataas nila. Pag itinataas mo kasi itong hose, pag yung tubig sa wash tub ay napupunta dito sa drain tub, dito sa spin tub. So ito yung nangyari. Yan, kung nakikita nyo ay basang-basa. Kahit bago yung kanyang yung belo, ay pwedeng nagkaroon pa rin yan siya ng leak. So yun lang yung pinaka problema. Yan, ito. Ma'am, tingnan mo ma'am. Pakita natin sa may-ari ito. Yan.
Antayin lang natin na lumabas yung may-ari, mga kabutingting. Ayan na, lumabas na yung ma'am. So, si may-ari, yan. Ito yung nakuha ko, ma'am. Dito yan, ma'am. Ito mga kabutingting, kung mayroon naman to silang number dahil nagtitext yan or tumatawag sa akin yung may-ari nito kung magpapagawa. Yun nga lang ay, ano nga yun, ma'am? Na-reformat. Yan, na-reformat daw yung kanyang cellphone. So ito yung may-ari, si ma'am. Kaway-kaway sa diha sa ma'am. Yan. So matagal ko na itong suki, mga kabutingting, si ma'am. So babalik lang natin ito, mga kabutingting. At ito naman ay malinis yan, no? Hindi na masyadong madumi at saka wala na ring himulmul. So ibabalik lang natin ito, at bago natin ito ibalik ay mayroon pa akong gagawin din dyan. Bali itong spring ay papahabain ng konti natin para malakas siyang tumulak dito sa drain valve or dito sa rubber. Yan lang yan, ma'am, problema niya kasi daming himulmul. Kaya yung tubig sa wash tub, ma'am, napupunta dito sa drain tub. Drain tub dito sa spin tub, sa dryer. Putol ko pa, mga kabutingting, no? Yung pinaka-hook niya. Pero ayan ay walang problema. Basta mayroon ka lang cable tie. So ito ay papabahain lang natin, at habang ito ay ating papahabain ay iti-twist muna natin yan bago natin yan pahabain ng konti. Yan, konting-konti lang naman ang pinahaba ko nito. So ito ay okay na. Tapos pasok natin dito. May mana siya hinungdan, ma'am, nga inyo mang itaas ang hose. Dapat talaga, mga kabutingting, pagka yung wash tub ay napupunta na yung tubig dito sa spin tub, ay kailangan nang ipapagawa yan, or kailangan ding i-check nyo lang ito, yung dito banda. Kung hindi naman Panasonic, ayan ay di-trade lang. Ito kasi ay di-tornilyo dahil ito ay Panasonic. So yun lang yung gagawin nyo pagka ganyan, at pahabain nyo lang yung spring, or magpalit kayo ng drain valve kung matigas na, magiging okay na yan. Tapos sana ba yung takip nito? Problema, ma'am, walang nabili yung yung anak na ko, naputol pa. Yung anak mo ng ma'am, wala daw stock. So ngayon ang mahirap dito sa amin, mga kabutingting, dalawa yung pinapuntahan ko sa anak ng may-ari, kasi wala siyang nabili dahil wala daw stock. Yan ang mahirap. At ayaw nang pumasok, ayun, pumasok din. Ayan. Tapos ayusin lang natin itong rubber. So malakas na siyang dahil lumaba na yung kanyang spring. So balik lang natin. Tapos ang pagbalik nito ay gaganito mo lang, hawakan mo ito, tapos saka mo ipasok. Para yatang ayaw na mabalik, mga kabutingting. Ang nangyari, ay mukhang nahirapan ako dito sa pagbalik. Kagwang matigas, ayaw pumasok dito sa mga niya. Yan, ayaw pumasok dito. Yan, tornilyohan natin, baka madala sa tornilyo, mahirap. So yan na, nahirapan ako dito sa pagbalik. Yan, malakas na itong spring na ito. So pwede na yan. So itong dryer, dahil hindi na gagawin, so ito ay babaklasin ko na, at hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nito. Continue ko na lang mamaya pag tayo ay nagkabit ng bushing doon. So yan, bali dito na tayo sa
replace ng bushing mga kabutingting. So ito yung sinasabi ko sa inyong old model na bushing. Kung nakikita nyo ay napakakapal. Ito kasi ay nakukuha ko lang ito sa mga old model na ang brand ay Sharp. Yan. So ito yung original niya. Kung nakikita nyo ay napakalaking diferensya. Pero ang butas nitong original nito at saka ito ay parehas lang yan mga kabutingting. Pero ito ay bahagya na itong lumaki dahil yan kung nakikita nyo, ayan oh. Yung makintab na yan, ayan yung guhit. Yan, kung nakikita nyo. So lumaki na ang butas niyan kaya uugong na lang pagka umiikot. So gagawin lang natin ito. Yan, ito ay ilalagay lang natin itong tinanggal ko dito. Yan, tapos yung kanyang lock nito mga kabutingting ay mayroon tayong gagawin. Ito ay iangat natin ito. Kasi ito ay hindi yan magkasya oh. Yan, hindi yan magkasya mga kabutingting. Yan oh, hindi yan siya magkakasya. Iangat lang natin ng konti. Pero mayroon din akong original nito nga na lock. Yan, ito oh. Saktong sakto yan. Ayan, kung nakikita nyo. Kaso, ang problema naman ay pagdating dito sa pag nag-ipit tayo dito sa lock ng bushing ay yan, hindi maliit kasi. So hindi yan maiipit. So pwede rin magdadalawa tayo ng lock para mas matibay. At ito ay iangat ko muna. At yung pag-angat nito, hindi ko na ipapakita siguro mga kabutingting. Gagamit lang naman ako dyan ng long nose. Or pwede rin ipapakita. Yan, kukuha lang ako ng long nose muna. Yan, bale ipapakita ko na lang yung pag-angat nito. Yan, igaganito mo lang ito. Yan, isa-isa. Para lumaki ang ano nito, butas. So para-paraan na lang ito mga kabutingting dahil walang dito sa amin pagka sa dalawang tindahan pagka walang nabili mahirap pagka ano talaga pag wala ka reserbang bushing dito sa lugar namin mahirap. Dalawa lang kasi ang nagbibenta sa amin ng pesa na pang electric pan tsaka washing. Ayan, pwede na siguro yan, try nga natin. Bagay, pwede rin itong gagawing lock lang. Ito na lang siguro ang isa. Yan o. Pwede na yan. So siguro dadalawahin ko na lang. Tapos kukunin lang natin ito. Itong kanyang foam. At ito ay hindi ko na to ibabalik. Yan ay kahit hindi mo yan ibabalik ay walang problema yan. Tanggalin lang natin itong foam nya. Para mailagay natin. Yan. Tapos dali lang ito muna malapad yan tsaka bago ito para yatang yan nga lang iuna natin ayan tapos itong original niyang lock para sa bushing ito iuna natin o kaya yatang mahirapan ako nito try na lang natin yung base ko nito dahil makapal kasi yung bushing na ibabalik natin. Try ko muna itong kanyang lock kung pwede ba ito at iangat ko lang ito ng maigi. Yan, ipopost ko lang yung video at iangat ko pa ito para magiging sakto dito. Makapal kasi talaga itong bushing na ito ang gagamitin ko. Ayan, bali na iangat ko na mga kabutingting at kung nakikita nyo medyo lumaki na yung butas. So try lang natin at baka hindi ko na ito gagamitin dahil mahirapan ako sa pag-lock dito pag gagamitin ko pa yan, sobrang kapal. Ayan. Tapos sana ba yung isa na hindi ko niyupi ito. Yan, mamaya na tayo maglagay ng langis. Yan, iyupi lang natin ito o ito tulak. Ayan. Tapos gamit tayo ng ibang flat screw. Ayan. Ayan, gamit lang tayo ng martilyo. At usob ko lang dito yung aking tripod. Tapos ipit natin ito sa dalawang paa. Pasensya na kayo sa aking paa dahil madumi. Hindi naman madumi, yung tsinelas lang madumi. Dahil
madumi talaga yan dahil kakalakad. Nako, mahirapan ako dito, sobrang kapal kasi nitong bushing na ito. Angat lang natin ito konti. Ayun. Aha. Pukin lang natin sa martilyo. Yan. Tapos ilipat ko lang yung aking tripod para hindi siya gabal at para kitang kita nyo rin. Yan, ipit ko lang sa dalawa ko pang paa, kaso tatamaan yung aking, tataas ko lang ito para hindi magiging sagabal, tapos iatras ko ng konti. Ayan, ako ay matutumba pang kagwang. Hirap nito ah. Ayan. Kita ba? Kita naman. So ayan na, nalock ko na yung kanyang bushing, tapos gigitna lang natin ito. Ayan, napakaganda ng pagkalak nito mga kabutingting, talagang matigas at hindi mo magagalaw sa kamay. Tapos yan, nababa ko lang ulit yung aking tripod para kitang kita sa mata. Yan. Tapos ito ay lilihain natin yung shafting kung nakikita nyo para malinis. Ayan naman ay hindi naman masyadong groove, malalim. Dahil ang mga shafting ng mga washing machine ay talagang matitibay yan. Pero nagkakaroon pa rin yan ng groove kung ipipilit na pagpapaandar. Yan, kukuha lang muna akong liha mga kabutingting at ito ay ating lilihain at lilinisan. Yan, bali ito ay ating lilinisan at ito yung aking liha na gagamitin. Hindi masyadong magaspang. So yan, lilihain lang natin. At yung pagliha nito ay pag ganito, kasi kung gaganituhin mo yan, lalong lalalim yung groove. So dapat pag ganito ang liha. Pasensya na, hindi mo na ako mag shoutout sa inyo ngayon mga kabutingting. Yan, mega love shoutout na lang sa inyong lahat. At sa aking mga kaibigan sa YT, yan, mega love shoutout din sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. At gusto ko lang din pasalamatan si Horseshoe TV, tsaka si Ma'am Bullet Train Channel or si Ma'am Bala sa palaging pagpiplay sa aking mga upload na video. Yan, maraming salamat po sa inyong dalawa. At kay Sir Tony Cabos din, yan, mega love shoutout sir. At maraming salamat din po sa inyong palaging pag-play ng aking mga upload na video. At kay Sir Gani Petilia, yan. At kay Sir Florindo Isidro, yan, maraming salamat po sa inyong palaging pag-play sa aking mga upload na video. Sana po ay hindi nyo ini-skip yung aking mga ads. Para yan ay kahit papaano ay makatulong po kayo sa akin. So yan na mga kabutingting, malinis na yan kung nakikita nyo. Sabi ko nga ito ay wala naman siyang masyadong groove. So okay na yan. Sunod ay lalangisan muna natin itong foam. Yan, lalangisan muna natin. Yan. Tapos langisan din natin dito sa gitna. Tapos igaganyan natin. Yan. Para matapon yung langis. Lalangisan, tapos tatapon lang din pala yung langis. Gulo mo tinga. Purpose lang noon mga kabutingting, pag may langis kasi yung nasa loob marami, ito ay angat. Ito. Kaya kailangan basa lang yung kanyang nasa loob ng bushing. At wala siyang laman na
ano, ayan, okay na yan. Tapos assemble natin. Tanggalin na natin itong electrical tape na ito. Tapos pasok natin ito dito. At yan, gusto ko lang din pasalamatan si Idol Kois Repair and Tutorial. Yan, maraming salamat sa hindi pag ano mga idol, sa pag hindi skip ng ads. Salamat, tunay ka talagang kaibigan. At ganoon din naman ako sa iyo. Kaso wala ka pa kasing ads ngayon. Nahirapan ako dito Yan, lilihain muna natin ito. Ayan. Tapos tatanggalin natin. Nako, mas sumama. Ayan. Tapos saka natin ito ipasok. Mukhang mahirap. Dito tayo sa isa pang paraan. Ayan, pasok muna natin ito. Tapos saka natin ipasok yung kanyang motor. Tapos ihilahin natin itong wire. At kunting pag-iingat lang dahil hindi baka mamaya magasgasan yung kanyang winding. Yan. So yan na. So, ayan na. Ayan. Tapos tingnan natin. Ayan pakalambot na. Tapos ito dalangisan din natin yung foam. Yan. Tapos langisan din natin ito, shafting nya. Tupukin lang natin para malain yung bushing. Ayan, napakalambot. Tapos napakalaki naman ang ano nito. Ayan, kung nakikita nyo, napakalaki ng play. So para hindi lumaki ang play niyan, so ang gagawin ko diyan ay magdadagdag ako ng spacer dito, dahil kung hindi ako magdadagdag ng spacer, pwedeng madaling masira yung kanyang bushing. So yan, bali hanap lang muna ako ng spacer kung mayroon ba akong mahanap. So yan, bali meron na ako nahanap dito na spacer. Ito ay bakal, ito naman ay plastic. So try natin ito, kaso malaki ang tanggalin muna natin. Tapos tanggalin muna natin tong kanyang spacer dito. Yan, maalog pa. Tapos sugutin natin yung spacer, dahil malaki ang butas nito, gigiwang-giwang. Ayan kung nakikita nyo, may giwang-giwang. So ilalim natin yan bago itong spacer na ito. Ayan, iwan ko lang kung mayroon pa bang play ito, dahil masyadong makapal, wala akong ibang mahanap na spacer. So tignan na lang natin. Ayan. Tapos nako, wala akong mahilang spacer naman din. Ay, hirap ng ganito kulang-kulang sa pesa. Tanggalin lang natin ito. Tapos babawasan natin ito ng konti. At gagamit tayo ng side cutter. Babawasan natin ng konti dahil sobrang kapal ng spacer na kinabit ko. Wala kasi akong spacer na manipis. Malaki kasi yung niya, mga kabutingting, kanyang play. Pasensya na, medyo haba na naman itong video natin, mga kabutingting, dahil natagalan din tayo doon sa pagkabit sa drain. So ayan, sunod balik natin. Yan, bali yung binawasan ko ay doon sa ilalim, tapos yung hindi ko binawasan ay nasa taas para pantay. Tapos yan, saka natin ito ilagay. Ayan, tapos hilahin natin. Ayun, sakto lang ito, mga kabutingting. Mayroon na tayong nahihila na hindi kalakihan, hindi katulad kanina, malaki. Ayan. Tapos balik natin itong bolt and nut.
Yan. Balik natin yung bolt and nut. Gamit tayo ng 10 mm. Nako, umiikot ah. Maya na rin natin yan paipitan ng vice grip. Ito isa hindi umiikot. Nako, umiikot din. Kagwang. Ayan, ito hindi umiikot. Hindi sumasama. Ayan. Hindi pala kita ah. Ayan. Ayan. Itong dalawa lang na ito ang hindi mahigpitan. Gamit tayo ng vice grip. Nako, maluwag. Nako, maluwag nga. Ayan. Ayan, tapos dito tayo mag-lock. Ito naman ay 10 mm din. Ayan, okay na yan. Tapos dito ay ipit din natin. Tapos gamit tayo ng 10 mm. Okay na yan. Tapos ito, ayos lang natin. Hirap na walang kuko. Ayan. Ayan na, napakalambot na. Kanina malambot naman din yun, ikutin. So balik lang natin itong pulya. Gamit lang tayo ng 10 mm na T. Yan, ito yung 10 mm na T. Ayan. So napakalambot na. Sunod, yan, gamitin natin tong DIY para pag i-testing natin ay ano, hindi siya i-gas. At kukuha lang muna ako ng kapasitor. So ito na yung aking kapasitor. Ito ay bago, pero yung kapasitor nila hindi naman sira mga kabutingting. Dahil kung titignan ko yung kapasitor nila ay ano yon, 9.7 microfarad at mayroon pa akong nare-reading doon na 9.5 microfarad. So ibig sabihin good pa yun. Yan, itong pula at saka asol ay lalagay lang natin dito sa magkabilang wire sa yan, sa kapasitor. Tapos tingnan natin yan para makita nyo kung ayan ba ay umiikot na. Yan naman ay hindi pipiglas. Ayusin lang natin. Tapos kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan ay iba yung pag-iingat lang. Medyo delikado ito. Ingatan nyo lang na wag siyang magdikit itong tatlo na ito. Yan, testing natin. Para yatang hindi umaandar mga kabutingting ah. Ewan ko lang kung nasaksak ba itong aking ano, ayan. Para yatang walang kuryente ah. Yan, ulitin ko lang. At para yatang hindi umaandar ah. Tingnan ko lang kung may kuryente bang dumadaloy. Yan, tingnan natin. Ayun, mayroon naman pala. Baka hindi lang naayos na. Dahil lang ayusin ko lang yung tripod kagwang. Baka hindi lang maayos na pagka ano ba. Yan. Hindi lang maayos dito sa pagsaksak. Yan, tingnan nyo. Ayan, napakatahimik pa mga kabutingting. Ayan, nawawala-wala. Ayan o. Napakatahimik. So dito tayo sa kabila, lipat natin. Ayun o. So ayan ay good na. So sunod lang natin gagawin nito ay yan, babalik natin dito sa tornilyuhan kung nakikita nyo. At ito naman ay hindi pa yata ito na-adjust dahil kung nakikita nyo may bakat dito. Ayan o. Yan, may bakat dito na hindi pa na-adjust. Tingnan lang natin yung fan belt kung makapal pa ba para i-adjust na rin natin. Fan belt naman ito ay okay pa, hindi pa ganoon ka nipis. May sounds na naman. Okay pa ito mga kabutingting. At hindi ko pa ito i-adjust dito sa paglagay
At yung pagbalik nitong motor ay hindi ko na dito ipapakita, at ganon din yung pagtornilyo paikot. Kung pagkatapos ko naman ano tong motor dito ay yan, bali assemble ko lang, at gaya nga na sinabi ko, hindi ko na ipapakita. Yan ay napakadali lang sa pagtornilyo niyan. Ganon din yung pagtornilyo dito. Nang sa ganon hindi na humaba yung video natin. Yan, testing na bali testing ko mamaya. Bali ko continue ko mamaya kung ano na, pag nag-testing na tayo, dahil kita nyo naman ito ay gumagana na at hindi na umugong. So yan, stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting, hirap magpaliwanag. So ayan, bali kung nakikita nyo mga kabutingting ay na-assemble ko na. At dito sa wirings ay ipapakita ko mga kabutingting. Di baling humaba itong video na ito, basta kahit pa paano eh, mayroon kayo ditong matutunan. Yan, nakahanda yung aking tester dahil hahanapin natin dito sa dalawang gray na ito kung alin ba dito ang nakakabit sa wash timer, para isang gray lang ang may kabit dapat dyan. So tanggalin ko muna itong close-in wire connector. Yan, tapos ipaghiwalay natin itong kulay gray na ito. Tapos on lang natin itong ating tester, at pasensya na, may sounds na naman. Ako, magpas. Set lang natin ito sa OL. Yan. Tapos ikutin ko lang yung wash timer sa taas. Yan, nakaikot na yung wash timer sa taas. So kukunin lang natin dito yung kulay pula at saka kulay asol. Kagwang, may sounds pa. Yan. Dito tayo sa medyo dark na gray. Mag-una. Tanggal pang kagwang. Yan, lagay lang natin yung isang test probe dyan. Lipat natin dahil walang tumunog. Dito, ayan, mayroon. So ibig sabihin ito ang gagamitin natin na kulay gray. So ito ay ating ikakabit lang dito sa isang linya sa power cord. Ito yung common galing doon sa wash timer. Kung sa baga isang kulay gray lang ang aking kinabit para wala nang connection yung kanyang pinaka spin timer, dahil hindi na nga ipinagawa ito sa may-ari yung dryer, dahil mayroon na silang isa pang dryer na nabili. Tapos itong yellow na ito ay wala na ito dahil linya papunta ito doon sa dryer. So ito ay ano ko lang dito. Yan o. So yan na, ganyan lang yan. Ayan ay walang connection yan. Tapos tanggalin na natin itong aking test probe tester, kagawang kating. Tapos yan, itong common galing sa motor ay kakabit lang natin dito sa isang linya sa power cord. Bukahin lang natin ito. Di baling hahaba itong video na ito mga kabutingting, at sigurado naman ako na mayroon kayong matutunan dito sa video ito. Kaya ito ay hindi ko na muna siguro to i-edit. Nakakapagod rin kasi mag-edit. Tapos yan, bali tatlong pula, tatlong asol ang pagsamahin lang natin. Kunin lang natin dito yung linya sa tawag yan, kapasitor, yung asol at saka pula din. Gulutong wire ng mga ito Yan, tapos lagyan natin ng close-in wire connector yan. At bubukahin ko lang muna itong mga to dahil ayan o, kung nakikita nyo ay malit ang butas. Pasensya na talaga, mahaba na naman itong video natin. Ako. Ayan, sipit lang natin. Tapos ito tanggalin natin yung wire sa loob dahil pinutol ko lang ito kanina diretso. So ayan,
Tapos yung motor doon mga kabutingting ay in-adjust ko rin yon dahil yung kanyang fan belt ay maluwag. At ito na yun siya, hindi na siya masyadong maluwag. Kasi hindi masyadong kita, madilim. Yan mo na. Basta ang importante ay sinabi ko sa inyo, ayan ay aking in-adjust na yung motor niyan. Yun yung purpose kung bakit dalawa ang butas doon. Yun yung adjustment niya. So dito dahil naputol yung hook kanina, so gagamit lang tayo ng cable tie. Yan. Kala ko naka-drain, hindi pala. Kagwang yung sounds mga kabutingting. Ahay. Yan, tama na yan. Tapos dagdagan pa natin para sigurado, kasi itong aking cable tie na ginagamit ay maliliit. Yan, siguraduhin natin isa pa para siguradong hindi mapuputol. Ayan na. So at ito mga kabutingting, kaya nahirapan ako kanina sa pagbalik nito dahil ito ay nakaharap doon. Kaya pala nahirapan ako at inulit ko na lang siya at hindi ko na ipinakita. So ngayon ay yan, try natin itong paanda rin. Kunin natin tong power cord. Yan. Tapos naka-on pa yung kanyang wash timer. So saksak lang natin dito at aandar na yon. Ayan o. Andar na. Hindi na siya umugong at humaba lang din yung video natin dahil hindi ko naman kasi kinat ay nag tester tayo doon sa motor at tinister din natin yung linya kasi walang ugong. Yun pala yung kanyang ang power cord ay hindi naayos siguro sa pagsaksak ng may-ari. So ito na mga kabutingting, gumagana na siya at pasensya na kung hindi ko na ginawa yung dryer dahil ayaw na rin ng may-ari. At ayun yung motor ng dryer, kung nakikita nyo, ayun o. Yun, kaso parang masilaw dahil sa liwanag. So yan, bali okay na ito mga kabutingting. At dito ko na rin siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At hindi ko na ipapakita yung pag-ayos dyan sa likod. Kaya naman ay ayusin ko lang yan at tatakpan. Ang importante ay okay na ito. So yan, dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. At pasensya na, hindi ko na po na-edit itong video na ito. Yan, bye-bye na po mga kabutingting. Yan, pahabol pala mga kabutingting. Itong, yan, kung nakikita nyo, may tubig na. At kung nakikita nyo rin dito, ay wala na siyang, ayan wala siyang tagas. Ayan, so sanhi doon sa pagkatagas ay yung kanyang mga himulmol. At try naman din natin, baka mamaya hindi naman din to na i-drain. At pasensya na, nagmamadali kasi ako. So ayan, di-drain lang natin. Ayan, kung nakikita nyo ay nag-drain naman din. So ito ay okay na mga kabutingting at umaandar na rin naman ito. Yan, kahit saksak natin. At pasensya na talaga dahil nakalimutan ko talagang lagyan ng tubig na wala sa aking isipan dahil sa pagmamadali. Yan okay naman na ito. So yan, bye-bye na po mga kabutingting. Pasensya na po.